For decades, the Ninoy Aquino International Airport has served as the country's primary gateway. But by 2024, a facility originally designed for 35 million passengers a year was already handling over 51 million. The result? Overcrowded terminals, aging systems, and for many travelers, longer lines and frequent delays. Under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., change finally demands through a transparent and record-setting process. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to say that that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. You're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm slaving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Giving passengers a faster, more convenient way to book transport. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love shuttle for the buses are fakeness. now If you wanna play service to tough connect and wanna hate passengers this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Visually appealing, so every traveler feels welcome and comfortable. Support facilities have also been prioritized. NNIC opened a dedicated OFW lounge, opened even before the handover. A new cafeteria it built now serves hundreds of airport staff. More staff amenities are in progress. Meanwhile, construction of the Arrival Food Hall has also started to give travelers an authentic taste of Filipino cuisine as soon as they land. To prepare for future growth, the Old Philippine Village Hotel is being cleared to make way for Terminal 5. This terminal will ease congestion and accommodate rising volumes, expanding NAIA's capacity from 35 million to 62 million passengers annually. Air traffic movement will also increase from 40 to 48 per hour. These upgrades are restoring airline confidence and drawing new partners. Since operations began, PAL and Cebu I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna
do, so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks and nasty slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been Many more through are on the way. I never got anyone's help. Transforming Ia is a long-term commitment to deliver the kind of airport every I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love the for the result of fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Obama's vision that Ia is finally becoming what it should have always been, a true reflection of the best of the Philippines. But instead I say something not illogical, something that is Isang magandang hapon sa lahat. Napapanood natin ng live ang inspection ng US facilities dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I'm Gaba Niked at ang live stream na ito ay handog sa inyo ng Radio Television Malacanang kasama ang UNAIA Infrastructure Corporation o NNIC, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Kami po ay napapanood nyo ng live sa RTVM Facebook page and YouTube channel, Presidential Communications Office Facebook page at Department of Migrant Workers Facebook page. Ang inspection na masasaksihan natin ngayong araw ay sumasalamin sa hangarin na pagandahin pa ang mga paliparan sa bansa at magbigay ng mas maayos na travel experience sa mga malalakbay, lalong-lalo na sa overseas Filipino workers. Naparito si Pangulong Marcos Jr. para personal na inspeksyonan ang mga pinakabagong pasilidad dito sa NAIA Terminal 3, buhat ng opisyal na mailipat ang operations nito sa pribadong sektor. Ito ay sa pangunguna ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Kanina ay namataan na natin ang pagdating ng Pangulo dito sa NAIA Terminal 3 at kasalukuyan ay kasama niya si NNIC President Ramon S. Ang para sa briefing ng pinakahuling accomplishments ng ahensya. At habang iniintay natin ang paglabas ni President Marcos Jr. at NNIC President Ramon S. Ang narito ang program of activities natin ngayong hapon. Ayun nga, pagdating ng Pangulo kanina, dumiretso siya sa may VIP lounge ng NAIA Terminal 3 para sa isang briefing patungkol sa most recent accomplishments ng New NAIA Infrastructure Corporation. Pagkatapos nito, tsaka niya sisimulan ang kanyang walkthrough sa NAIA facilities. Ang ilan sa mga inaasahan na bibisitahin ng Pangulo mamaya ay ang Immigration Common Area, kung saan usually dumadaan sa immigration ng mga regular passengers. At ang susunod naman dito ay ang bagong OFW Immigration Annex. Kasunod naman ay ang OFW Lounge, OFW Rest Area, ang Transportation Network Vehicle Services or TNVS area, and Arrival Curbside Area. Mamaya, pagdating ng Pangulo sa may OFW Lounge, sasalubungin siya ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan.
Kanina nakita natin na ang ilan sa mga opisyal na sumalubong kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagdating nga dito sa NAIA Terminal 3, nandoon si Department of Transportation na Secretary Vince Dizon, si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si Manila International Airport Authority General Manager Eric Jose Ines, si New NAIA Infrastructure Corporation General Manager Angelito Alvarez. Nakalabas na po si Pangulong Marcos Jr. galing sa VIP Lounge kung saan naganap ang isang briefing mula kay New NAIA Infrastructure Corporation President Ramon S. Ang kasama ng Pangulo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon at si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. At ito na po ating natutunghayan ang pagsisimula ng walkthrough ng Pangulo rito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Narito po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NAIA Terminal 3 upang personal na tignan at inspeksyonan ang mga pinakabagong pasilidad ng paliparan buhat ng opisyal na mailipat ang operations nito sa pribadong sektor. Ito ay sa pangungunan ng New NAIA Infrastructure Corporation.
ang Terminal 3 talaga ang ating focus ngayong araw kasi hindi lang ito ang pinakamalaki kundi ang pinaka-busy din na terminal ng Ninoy Aquino International Airport kung saan ang unang batch ng upgrades mula sa NNIC ay naipatupad na. Ang inspection po na nasasaksihan natin ngayong araw ay sumasalamin sa hangarin na pagandahin pa ang mga paliparan sa bansa at magbigay ng mas maayos na travel experience sa mga manlalakbay. Ngayon po ay tinatahak ng Pangulo ang departure hallway ng NAIA Terminal 3 kung saan kitang-kita rin ang ilan sa mga improvements na ginawa at ginagawa sa area. Kabilang dito yung may maayos na lighting sa area, mga ilan sa mga pinalawak na upuan, mga panibagong trolleys at upgraded passenger areas. Ngayon naman po ay about to pass through na ang Pangulo sa may common immigration counters kung saan tayo regularly pumipila after personally checking in and before proceeding sa departure area. Pagkatapos dito sa common immigration counters, dediretso na ang Pangulo sa bagong bukas na dedicated overseas Filipino workers immigration lane. Kasunod ng utos ni Pangulong Marcos Jr. na makapagbigay ng maginhawang biyahe sa mga pasahero, nagtulungan ang Bureau of Immigration, Manila International Airport Authority, NNIC at DOTR para maibsan ng mahabang pila sa immigration sa NAIA. Dahil dito, wala nang immigration counter sa NAIA Terminal 3 kahit pa sa oras ng rush hour. Wala nang pila sa immigration counters. Nagsimula ito last April 15. Para mapagaan ang pasanin ng ating mga OFW at ipakita ang ating pagpapahalaga sa kanilang mga naging sakripisyo, patuloy namang pinagsisikapan ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang pagtayo ng mga pasilidad para gawing mas maayos at komportable ang pagdating at pag-alis nila sa bansa. Last April nga lang inanunsyo ng Department of Migrant Workers na officially open na ang OFW immigration area rito sa NAIA Terminal 3. And to give us more details about the newest Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Sir, yung tinitignan po nila ngayon, sir, is yung bagong bukas na OFW immigration area. Yes, ano? Tama Ma'am Gab. Itong blue lane na tinatawag ng immigration ay solely dedicated para sa ating mga OFWs na paalis sa ibang bansa. Patungo na ngayon ang ating mahal na Pangulo sa ating OFW Lounge dito sa NAIA Terminal 3 upang masaksihan ng personal ang mga serbisyong inihahandog para sa ating mga kababayang OFWs. Ang mga OFW Lounge ay matatagpuan dito sa NAIA Terminal 3 at sa Terminal 1. Layunin ng mga pasilidad na ito na magbigay ng libre, maaliwalas at komportableng lugar kung saan maaaring makapagpahinga, makakain at makapaghanda ang mga OFW bago ang kanilang pag-alis patungo sa ibang bansa. Kasalukuyang ipinapakita ni Administrator P.Y. Kaunan sa ating mahal na Pangulo ang ating bagong OFW OWA e-card na kung saan
ito ay ibinibigay sa ating mga OFWs na paalis at ang card na ito ay nagbibigay ng mga iba't ibang benepisyo at access sa mga programs and services ng pamahalaan para sa kanila. Itong OFW Lounge natin, Ma'am Gab, ay formal na inilunsad noong Hulyo 2024 at ang sa Terminal 1 naman ay inilunsad noong Enero 2024. Kanina nga sir, may mga nakausap tayo na OFWs dyan mismo sa lounge, no? Karamihan talaga sa kanila, hindi nila ine-expect na magkakaroon ng ganyang service para sa kanila. Tapos, una, syempre yung iba, mga malalayo pa yung pinagalingan, mga galing pang probinsya, mga pagod. Kaya ang laking bagay daw na meron silang libreng pagkain. Tapos, yung syempre, di naman lahat, may mga power banks, may libreng charging stations pa, di ba? Etong OFW Lounge natin, Ma'am Gab, ay kauna-unahang pag-uutos ng ating mahal na Pangulo sa ating Department of Migrant Workers at sa OWA na tutukan ang kapakanan ng ating mga OFWs at bigyan sila ng world-class at first-class experience dahil palagi nating sinasabi ng OFWs natin ay ating mga bagong bayani. Kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagkakataon para maramdaman nila na talagang sila ay bagong bayani ng ating bansa. At mula naman ng inulunsad natin ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3, Ma'am Gab, umabot na sa higit 800,000 OFWs ang napagsilbihan ng ating mga lounge. Ito ay isang patunay na tagumpay na proyekto ito ng ating pamahalaan at ng patuloy na malasakit ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFWs. Grabe sir, no? Yung 800,000 po na yon, combined na yun sa NAIA Terminal 1 and sa Terminal 2? Yes po. And as etong Terminal 3 na lang natin, Ma'am Gab, Terminal 3, yes. Ang daily count natin ng mga OFWs na bumibisita dito ay hindi tayo bumababa ng 1,000 OFWs ang dami, araw-araw. Sir Miko. Dahil itong OFW Lounge natin ay open ito 24 hours a day, 7 days a week. Kaya ganyan yung tutok talaga ng serbisyo, walang tulugan. Tama. At saka sir, nung nag-ikot po ako sa OFW Lounge kanina, may nakita rin po ako dong OWA and DMW Help Desk. So, ano po yun sir, kapag yung may ibang, may nagkakaproblema yung mga OFWs natin? Yes. Hindi lang po siya DMW at OWA, Ma'am Gab. Meron din po tayong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nariyan din, gaya ng SSS. Kaya, kumbaga parang ginagawa natin itong one-stop shop para sa ating mga OFWs na paalis at kung meron silang mga concerns, meron silang mga iba't ibang mga hinaing, ay maaari silang makalapit sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na naririto. Tama. Kanina nga rin, sir, nakausap natin si DMW Secretary Hans Kakdak. Sabi ni sir, hindi lang niya talaga syempre may announce pa, pero hindi dito nagtatapos yung mga programa natin para sa ating mga OFWs. Ayun nga, hindi lang niya ma-share pa sa atin kung ano pa yung iba, pero there are more projects to be expected para sa mga minamahal nating overseas Filipino workers. Patuloy yan, Ma'am Gab, dahil yan ang standing order ng ating mahal na Pangulo kay Sec Hans at saka kay Admin PY na wag tayong tumigil, kakaisip ng mga bagong programa at bagong mga pasilidad para sa ating mga OFWs. Ayan nga sir, bukod doon sa lounge, mayroon na ring rest area para sa ating mga OFWs. Napag-usapan natin sir kanina, ito naman na initiative ng Department of Transportation. So ito raw po ay isang special rest area para naman doon sa mga OFWs na may makahabang layovers na usually 8 hours pataas. Ang nakikita po natin dito, kompleto yung facilities dito. Meron ditong rest beds. Mamaya, baka lumabas sa camera. Meron ditong massage chairs at mga shower rooms din daw po, Sir Miko. Tama. Dahil marami tayong mga kababayang paalis, Ma'am Gab, na in advance, sobrang pinaghahandaan nila yung pagpunta nila dito sa airport. Kaya naririto na sila matagal or maraming oras pa bago yung kanilang flight. Kaya bukod sa ating OFW Lounge, ito yung formal na inulansad na bagong programa ng ating pamahalaan.
para makapagbigay ng first class experience Yes, para sa ating correct. mga bagong bayani. Correct. Grabe sir, no? Sobrang alagang-alaga yung mga OFWs natin. And I personally believe that they deserve more. 'Di ba? Hindi biro yung sakripisyo talaga ng mga OFWs. Isipin mo sa airport pa lang yung feeling na mawalay ka sa pamilya mo, 'di ba? At least this is a little something that we can give to them para naman bilang recognition of their sacrifices, yung pagsisikap nila para sa bansa. Naku, maliit lang po itong mga programang ito kumpara sa kanilang sakripisyo, sa kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya, sa kanilang mga sakripisyo para sa ating bansa. Sir, yung OFW Lounge po ba, naitayo po natin to in partnership po with other agencies? Yes diba? po. Itong OFW Lounge natin ay pakikipagtulungan rin natin sa New NAIA Infrastructure Yes, Corporation. Napakabait ng ating NNIC dahil napakaluwang ng kanilang espasyo na ibinigay Correct, dito. correct. At bago, at ito yung kauna-unahang itinurn over sa atin. I see. Ang ating OFW Lounge dahil ito yung pagtalima sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na kaagad na itong mag-operate at kaagad na itong ibigay sa ating mga OFWs. Oo. Nabanggit nga rin ni Secretary Kakda kanina, sir, no, na itong initiative na ito ay sumasalamin lang din sa partnership ng pamahalaan with the private sector. Kumbaga palang whole of nation approach talaga, sir, na lahat ay may partisipasyon para mapaganda natin yung mga serbisyo sa mga kababayan natin. Tama yun, Ma'am Gab, no? Kaya hindi tayo tumitigil actually sa pag-explore pa ng mga iba't ibang mga programa ng ating mga serbisyo sa ating mga private sectors. Kasi gusto talaga natin na ma-improve pa at mas Correct. mapabuti, mas mapabilis yung ating mga iniaalay na serbisyo para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Oo, tama. Sir Miko, hopefully in the near future, no, pati sana yung mga international airports like sa Cebu or sa Davao, sana magkaroon din ng ganitong lounge para sa kanila, no? Actually, yan po ay isa sa mga itrinatrabaho Yes, ng yes. ating DMW at OWA dahil gusto nga po natin na dahil hindi lang naman nandito sa NAIA yung mga umaalis, no? Nasa yung mga galing sa norte, pumupunta na sila sa Clark, yung mga galing ng Visayas at Mindanao, gumagamit na sila ng mga iba't ibang major na airports outside Manila. Yes, yes. Okay rin yun, sir, kasi ang kagandahan, no, isa rin yun sa mga decongestion efforts natin, ano, para hindi naman din, kasi since time and memoriam talagang overcrowding din ang nagiging issue dito sa NAIA. At least yung mga ganitong significant steps, di ba? Tama. At actually nga ngayon, Ma'am Gab, no, hindi lang para sa ating mga OFWs, kundi para sa lahat ng mga Correct. travelers natin na nagsimula noong Holy Week na napansin ng ating mga OFWs na sobrang bilis na yung mula sa pag-check-in sa ating mga airline check-in counters hanggang dun sa immigration counters natin. Napakabilis lang. Hindi lang ito para sa ating mga OFWs, kundi para sa bawat Pilipino na gustong umalis at gustong magbakasyon sa Correct. ibang bansa. Correct. So ayan, mga kababayan po, ay matapos nga kanina sa OFW Lounge at rest area, patungo ulit ng departure area ang Pangulo para naman puntahan ang Transportation Network V. Tatandaan po natin na dati at kung madalas kayong mag-travel, usually nasa labas ang TNVS area. Diba, Sir Miko? Tama. Dati paglabas mo pala ng arrival, pagdating doon sa may Bay Area, doon ka palang pwedeng mag-book ng kung may ride-hailing apps ka man. At madalas yan, Ma'am Gab, ang nagkakos ng traffic sa labas ng Totoo. labas ng Terminal Totoo. 3. Pero ngayon, dito sa binuksan natin na binuksan ng NNIC na bagong lugar para sa ating mga TNVS, sobrang convenient na ang magsakay at magbaba ng ating mga pasaherong dumating dito sa NAIA Terminal 3. Totoo yan, sir. Ayan. Andyan po, patungo po ang Pangulo dyan sa may TNVS area. Diyan po, mas madali na po at mas organized na, Sir Miko, yung pagbubuk mo, kung pagkagaling mo, paglabas mo ng arrival area, magbubuk ka na lang dyan ng sasakyan mo, paputungo sa destinasyon mo.
Ikaw ba, Sir Miko, mahilig kang mag-travel? Madalas po tayong umalis, ma'am, dahil po sa ating trabaho. Totoo naman, totoo naman. Kaya po nung naglunsad tayo ng mga iba't ibang mga programang ito, sobrang nakakatuwa po at nakaka-proud dahil hindi na po tayo nahihirapan at Totoo yung ating naman. mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3. Totoo naman. And mapapansin po natin, palabas ang ating mahal na Pangulo para personal na inspeksyonin ang area kung saan nag-drop ang loading and unloading area ng ating mga TNVS. Sa mga hindi pa po nakaka-try netong sa may TNVS area, no, para doon sa mga madalas mong biyahe sa NAIA Terminal 3, para makapunta po kayo dito, pagka-claim nyo ng bagahe nyo sa may arrival area, paglabas nyo sa may arrival hall, sa may gawing kanan lang po yan na Sir Miko. Gawing kanan, ma'am. Dediretsohin lang yon at oo. may makikita na doon na Signage na ride hailing Ride pickup hailing area. Ayan. Itong, ayon po sa new NAIA Infrastructure Corporation, ito raw po, Sir Miko, ay isang centralized area na itinayo para sa Grab and Joyride. So, ayan. Ayan nga. May mga booth sila dyan. Napaka-organized nito, Ma'am Gab, no? Sobrang ligtas pa sa ating para sa ating mga kababayan dahil may mga bay areas din dito. Correct. At kumbaga parang hindi nagmamadali Oo. yung ating mga drivers at yung ating mga pasahero. Yun nga, kanina nga, Sir Miko, may nakita tayong may mga numbers doon. Yung pala yung mga assigned numbers, no? So, kung magbubook ka ng Grab or Joyride, pwede yun ang ipin mo. Yes. Kumbaga pwedeng yun yung inonote mo sa iyong driver kung saan ka nila Parang, susunduin. kumbaga ano siya, sir, no? Mas madali para sa pasahero na makapag-pin siya ng location. Tapos yung driver, mas madali din niyang makakita yung At hindi sila pasahero naghahanapan. niya. Totoo. Totoo naman, Sir Miko, kasi before talaga, yun din yung isa sa mga nagkukos talaga ng traffic sa labas. Ayan, yan yung dati. Usually, paglabas ng mga passengers sa Terminal 3, paglabas siya sa may Bay Area, doon sila magbubuk ng Pero ito, mas organized na. Mas organized at mapapansin mo nga, Ma'am Gab, no, kung para sa ating mga kababayan na gumagamit dito sa NAIA Terminal 3, sobrang bilis na hindi lamang ng arrival, kundi pati nung pag-alis ng ating mga kababayan dahil sa mas pinalawak at mas pinaluwang na curbside area para sa ating mga kababayan na umaalis. Talagang hindi na magsisiksikan, hindi na maggigit-gitan sa labas pagdating ng arrival. Patuloy na pinapangunahan ni NNIC President Ramon ang pagbibigay ng briefing sa ating mahal na Pangulo doon sa TNVS area natin. I think, sir, hindi lang po ito basta mga may mga Grab or Joyride. Pwede ka rin atang makapara ng taxi dito. Parang may super taxi akong nakita kanina dyan. So maraming options. Maraming option, ma'am. At para dun sa ating mga hindi naman digitally advanced na ating mga kababayan, pwede naman silang lumapit dun sa booth na naroroon at sila yung mag-a-assist sa ating mga kababayan na mag-book ng kanilang ride, no? Ito, maiiwasan mo na rin dito yung mga mahal na singil dahil sila mismo doon ang magbo-book ng kanilang ride patungo sa kanilang destinasyon. Ito talaga din, Sir Miko, yung goal natin, no? So, sisimulan natin sa NAIA, tapos hopefully sa mga susunod na, years or months, sana ma-witness din ito sa mga remote areas naman, sir, Patuloy naman, ma'am, ang ating pamahalaan sa kanilang upgrade ng mga iba't ibang mga pasilidad natin, no? Mapapansin natin magmula nang naupo ang ating mahal na Pangulo noong 2022, kitang-kita naman natin kung gaano kalaki ang ikinabuti at ikinaganda ng iba't ibang mga pasilidad. Hindi lamang para sa ating mga OFWs, kundi para sa ating mga kababayan din. Kanina nga, sir, maibalik ko lang. Nung may nakausap nga tayong mga OFWs dun sa lounge,
ramdam naman nila, sir. Ramdam nila na at this time po, nabibigyan na ng atensyon and priorities yung mga pangangailangan nila. And yung iba sa kanila, naiiyak pa talaga. Kasi hindi nila ina-expect na magkakaroon, like yung iba kasi doon 20 years ng working. Sa tagal niyang to and fro sa Pilipinas, ngayon lang daw talaga siya naka-experience na, wow, may lounge, may free food. Marami tayong mga OFWs, Ma'am Gab, na hindi makapaniwala dahil akala nila promo lang ng gobyerno. Kumbaga parang hindi totoong yung existence nitong OFW Lounge. Pero pagka sila na yung naka-first-hand experience nitong pasilidad natin, sobrang matutuwa talaga sila. Dahil hindi lang yung experience yung ibinibenta natin sa kanila, kundi yung pagpapahalaga ng pamahalaan para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Correct. Ngayon naman, Sir Miko, no, ay palabas na ang Pangulo sa may, ayun na, yung napag-usapan natin kanina, yung sa may arrival curbside na bagong gawa, bagong expand ng Terminal 3 na sinasabing isa sa mga unang major infrastructure upgrades ng new NAIA Infrastructure Corporation dito sa Terminal 3. Sobrang luwang na yan, Ma'am Gab, no? Kung Oo mapapansin ninyo, bago itong renovation na ito ng NNIC, sobrang medyo masikip at crowded itong area na ito. Pero dahil sa mga developments na ito ng ating private partner ng NNIC, naging mas maluwang at naging mas maganda ang travel experience ng ating mga kababayan. Natapos daw po yung construction nito noong December last year lang. So tama ka, sir, no? Mas pinalawak na yung curbside nung bangketa dahil from 6 lanes, ginawa na raw itong 10 lanes ngayon. Yun nga, para mabawasan yung congestion sa arrival area at syempre pagbutihin ang pick-up experience ng libo-libong pasahero dito everyday. So dito, pwede na dito yung mga halimbawa kung merong magsusundo sa'yo, yan. Yung mga pamilya. Yung may mga ng pamilya. mga OFWs na parating, mga kababayan natin na nag-travel abroad or sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas. Naging mas maganda yung lugar kung saan mapipick up yung ating mga OFWs natin at mga kababayan natin in general. Muli po para sa aming mga bagong habol na viewers, kasalukuyan po nating natutunghayan ang personal inspection ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakabagong facilities ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa pangunguna yan ng new NAIA Infrastructure Corporation, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at katuwang iba pang mga ahensya and stakeholders. Kami po ay still napapanood nyo ng live sa official Facebook pages ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications at DMW. As the President passes through the curbside, pumasok na siya sa entrance ng Gate 2 kung saan na marami pang upgrades ang kasulukuyang ginagawa. Ayon sa NNIC, ang airport upgrades na ito ay patunay lamang sa tumitibay na kooperasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang mapaganda ang mga paliparan sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na travel experience sa lahat. Yun nga po, lalong-lalo na sa ating overseas Filipino workers. Kasama po ng Pangulo si NNIC President Ramon S. Ang, Department of Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, and si Manila International Airport Authority General Manager Eric Jose Ines.
Ang Pangulo po ay kasalukuyang naglalakad sa may arrival hall pabalik po sa may VIP lounge kung saan po nagsimula ang kanyang walkthrough kanina. Sabi nga ng NNIC, maigsi man ang kanyang naging pagbisita dito sa Terminal 3 pero naipakita nito ang lahat ng mga pagbabagong ginagawa para ma-improve ang airport services para sa ating mga kababayan. Mula sa dedicated spaces for OFWs hanggang sa mas pinahusay na passenger management patungo sa inaabangang biometric systems at mas pinalawak na infrastructure, it just goes to show that NAIA is taking significant steps forward.